Ayan, ang dami na naman nakapila dyan. Hindi ko alam kung ano pinamimigay. Parang may ano dyan, okasyon. Doon yung ano, yung pila hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa entrance. Parang ay tingin tayo sa ano, H&M kung may mga murang mga damit pang sexy. Yan, sa mga branded na damit. Yan. Dito tayo. Naka long sleeve na naman tayo kasi malamig. Ayan, hindi pwedeng naka sleeveless pang sexy tayo rito ngayon. Pagtitingin na tayo malamig. Tingnan nyo yan oh, ang haba ulit ng pila. Ano yan dyan? I will call my husband. What is this? Ano yan? Ano kaya yan? Wait lang. Ayan, ang dami na naman nakapila dyan. Hindi ko alam kung ano pinamimigay. Parang may ano dyan, okasyon. Doon yung ano, yung pila hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa entrance. Baka may pamigay na pera si Mayor. Baka yung mga buhaya nandun sa loob. Baka yung mga buhaya nandyan sa loob. Mali-malitang pera nandyan sa loob yata. Ayan. Ay, hindi tayo makapila. Nako. Yung asawa ko busy. Hindi rin niya alam kung ano raw to. Ayan. Ayan, tignan natin. Ayan. Yung may magagandang attire nasa unahan. Naunguna. Ayan. Ano kaya to? Ayan. Ayan, may palabas dito. Kaya marami pang pumipila. Ayan pa oh. Dami pang pumipila. Ayan, marami pang pumipila. Diba? Kaya ganito rito, hindi ko alam kung ano nangyayari dyan. Ano ba itong mga ano ko? Ayan. Ayan, tignan natin. Tara doon tayo sa ano. Ayan, dito tayo sa H&M. Punta tayo sa H&M. Ayan na naman ang ano. Tingin tayo ng mga murang mga gamit. Aya ito mga made in China. Pero maganda rin mga damit. Kaso nga lang, ewan ko, mura rin dyan. Pero mas maganda doon sa H&M. Tingnan natin yung mga branded na damit dyan. Ayan, dito tayo. Ayan oh. Kaso nga lang may music. Paano ko alisin yan? Tingin tayo kung may mura. Ayan, uwi na tayo. Nabili ko na yung gusto ko. Kung gusto bumili ng mga branded na gamit dito kayo oh. Kanina galing ako. Puro branded ng mga ano rito, paninda rito. Dito sa shopping mall. Ayan, uwi na tayo. Mag-aalas 8 na. Ayan. Ayan na yung train. Malapit na siguro. Ayan, kanina ang daming tao rito. Ayan, ano ba yan? Ayan yung train. Ayan. Ito, yun. Papuntang ano yan? Yested. Doon sa tourist attraction area. Yan, yung bus, ay, yan, tram na yan. Ayan, kung gusto yung mag-rent ng bicycle, dito kayo. Ayan ba yung tiyan ko?
Ayan, ang daming tao doon sa second floor kasi kanina ang daming pila. Parang may ano dyan, occasion. Ayan. Nagpakain si Mayor. Ayan, dito tayo. Uwi na tayo. Ayan na yung isang train pa. Ayan, ganito ang araw-araw na pamumuhay ko rito. Gusto yung tumira rito. Ayan. Ganito ang daily life ko. Ayan, ambulansya ng Czech Republic. Ayan. Huminto rin. Kasi daanan to ng ano eh. Ng tram lang. Kaya priority yung tram. Pwera lang kapag yung ambulansya is may pipikapin or emergency. Talagang sa ano yan, nagmamadali. Talagang bibilisan niya yung pag-ano niya. Pagmamaniho niya. Ayan, uwi na tayo. Ayan, yung delivery, parang food panda sa Pilipinas, ganun din. Ang dami, oh. Ano yan? Food panda. Tara, uwi na tayo. Hello guys! Good morning. Maaga akong gumising ngayon. Galing ako kanina sa labas sa groceryhan. Naglakad-lakad. Ayoko na nakaupo parati. Bumili ako ng patatas. 2 kilo, 29 lang. Magkano ang patatas dyan sa inyo? Tsaka bumili rin ako ng karne. Per kilo ngayon is 54. Napakamura. Ayun. Dyan sa groceryhan murang-mura. Dati ang presyo ng ng karne na yun is 158 yata. Ino-on-sell nila. Ayan. Ino-on-sell nila. Sa groceryhan yun, don't worry, 100% safe ang mga pagkain sa groceryhan kahit na ino-on-sell nila. Yung mga groceryhan, kaysa ma-expired, ang ginagawa nila rito, hindi nila tinatapon. Talagang bagsak presyo sila. Hindi kagaya sa ibang country na yung mga hindi nabibinta sa mga groceryhan, tinatapon na lang. Kaya karamihan sa mga Pinoy, nakikita kong Pinoy, doon sila pinupulot nila yung tinatapon ng groceryhan. Dito sa Czech Republic, wala pa ako nakikitang ganyan. Ang ginagawa ng malaking groceryan dito, talagang bagsak presyo, halos ipamigay na nila kaysa itapon, di ba? Kaya mautak ang mga taga-Czech na gobyerno, tsaka yung mga business. Hindi sila nagtatapon, sayang. Wala na akong battery. May charge ko. Kuha ko ng yan. Kapon, pinabayaan ko yung anak kong kumain mag-isa at mag-serve ng pagkain niya mag-isa. Halos inubos niya ano ba yun? Yung butter, kunti na lang. Kalahati ito, kahapon. Hindi ko alam kung paano ang pag-slice niya. Siguro malalaking slice, ganyan. Kasi ang pag-slice nito, para ihalo mo dun sa sa mga tinapay, toast bread, is maliit lang. Hindi pa siya marunong. Tinanong ng daddy niya, daddy ang tawag dito sino kumain nito? Ba't buo to sabi niya ganon. Ba't wala na? Pagkakaalam ko kahapon, di ako kumain. Baka yung anak mo, sabi kong gano'n sa kanya. Ba't ang laki naman ng ang dami? Ang dami, ang laki ng nawala. Kasi dito yung butter, huwag kang kumain na masyadong butter. Oily yan, oily sa bituka. Pangit din. Kahit na sabihin mong mas safe yan kaysa margarine. Mas lalo yung margarine kapag nakakain ka ng marami. Delikado sa may alta pressure, may mga sakit sa puso. Kasi oily yan hindi 100% milk yung margarine. Hindi ko alam, basta pagkakaalam ko, sabi ng asawa ko, yung butter, ang pure milk, galing sa milk. Pero yung margarine, hindi raw. Hindi ko pa nababasa. Sabi ko, hanapin ko sa Google. I-write down sa comment ninyo kung saan galing yung margarine. Yan. May palara ako sa December.
Kung nanonood kayo ngayon, sali kayo sa palaro ko sa December, mamimigay ako ng 5,000. Yan. Sa first prize, ipapadala ko sa Western Union kasi para sa around the world, yung mapadala ko kahit kanino, hindi lang sa Pilipinas kung halimbawa may nanalo. Western Union. Tapos, second prize is 1,000. At third prize is 500 yata yun. Tsaka yung mga hindi nanalo, bibigyan ko na lang ng mga stars. Kaya kung halimbawa nag-comment kayo dyan sa baba, katapos mamimigay na ako ng mga ganyan, i-add niyo ako sa Facebook. Kasi i-add niyo ako sa Facebook, katapos doon na lang, ibibigay ko yung mga napanalunan ninyo. Ako mismong kukontak sa inyo kasi maraming scammers ngayon. Kung sino-sino magse-send message sa akin, baka mamaya may padala ko sa wrong person. Kaya hintayin ninyo, ako ang kukontak. Hindi yung kayo ang kukontak sa akin kasi kung sino siya, pari-pariya sa mga pangalan, may padala ko yung kay kanino. Alam niyo naman ngayon, hindi na safe. Scammers is everywhere. Yan, tara, ganito ako maggatas. Yan o. half kape, half gatas. Yan. Mura kasi dito ang gatas kaysa sa mineral water. Mahal ang mineral water dito. Yan. Kainin ko na to kagad kasi kapag hindi ito nakain ngayon, medyo matigas-tigas na. Bukas, super tigas na. Katulad nitong isang tinapay na to, hindi ko nakain mga 4 days na. Na kahit na anong pindot ko, wala na, matigas na. Ang gagawin na lang dito, breadcrumbs. Ayan, ito kapag pinindot mo to, lumulubog. Kaya, madalian lang ng pagkain nito. Huwag kayong masyadong, kung first timer kayo, gusto nyo tikman to, bumili lang kayo ng kaya nyong ubusin sa isang araw. Huwag maramihan. Hindi porkit murang-mura ko kasi to affordable. Taga dodos lang sa pera nila rito. O di sa pera sa peso yan, mga 5 or 6. Mura. Affordable. Coins lang dito yan. Hindi ko alam kung anong ginawa ng anak ko sa butter kahapon. Hindi pa masyadong marunong nag-aaral pa na mag-serve ng sarili niyang pagkain. Sinasanay ko yan, hindi parang hari. Ganun yung mga bata dito. Kailangan sanayin. Tsaka alam niyo yung mga bata dito, pagsapit na mga 18 years old or 19 years old, humihiwalay na sila sa parents nila na nagre-rent sila ng sarili nilang bahay. Hindi sila nakikisama sa nanay na. Yung iba rito. Tapos kung may girlfriend na sila, doon silang dalawa. Nangungupahan silang dalawa. Hindi sila salamuha sa nanay o ba 'yon? Ibang nakikitira sa nanay or tatay. Nangungupahan sila. Papasyal lang sila pag mga birthday or bisitahin nila yung nanay at tatay nila paminsan-minsan. Ganun lang yun. Kaya, yan. Butter and honey. Subukan ninyo to sa yan sa Pilipinas. Pwede rin margarine, kaso nga lang medyo ibang timpla ng hindi masyadong masarap sa margarine. Lagyan mo ng honey. Iba. Mas masarap, butter. Ayan. Kape tayo. Good morning. Pwede nyong ito, itinda sa restaurant or sa breakfast. O yan. Pwede.
Yan, oh. Di ba sa McDonald's may breakfast sila, butter with the honey? Pero ano ba yun yung pinilitong, ano ba yun? Hot cake. Tapos sa McDonald's, ano, may sineserve nila with butter and honey. Yun, masarap yun. Ganun. Kahit na anong tinapay, mas masarap sa toast bread din, mas masarap. Sarap, kain tayo. Kanina, lumabas na ako. Ngayon, lalabas ulit ako. Kain tayo mga kababayan. May good news ako. Yung togi ko, lumalaki na. Alalaki na, oh. Ayan, oh, yung togi ko. Yan, toge. Binasa ko ulit kanina kasi kapag nag-dry to, nagda-dry din yung mga dahon. Ayan, oh. Punong-puno na, oh. Grabe, oh. Pwede ko nang igisa yung kalahati mamaya. Ayan, pang-limang araw na. Hindi pa ako nagugutom. Pag walang-wala na akong gulay, i-ano ko to. Igigisa ko. Kung hindi ko to naubos, kung nauumay na ako sa pagkain nito, ginagawa ko, hindi ko tinatapon kapag hindi ko naubos lahat. Nilalagay ko sa plastic, tapos hugasan ko muna dyan. Hugasan maigi. 3 or 4 na bisis. Katapos alisin yung mga yung skin ng munggo. Yung mga ganito, alisin. Tapos ang ginagawa ko, nilalagay ko sa freezer. Kaya nilagay mo sa freezer, mga 5 or 4 na buwan, nandiyan lang yan, hindi yan nasisira. Yung ilabas mo lang kung yung igigisa muna. Ganun yun. Lahat ng gulay na hindi nyo nauubos, ilagay nyo lang sa freezer. Hindi yan nasisira. Wag lang mawala ng kuryente. Pag nawala ng kuryente, ayun, lamog lahat. Mga gulay. Kahit na mga sitaw, sa mga probinsya maraming mga sitaw-sitaw. Ganon din kami noon may sitaw kami kung minsan hindi namin nauubos kagad. Pinamimigay na lang namin sa mga kapitbahay kung may manghihingi. Kasi, yung nagiging yellow na kaagad. Yellow. At syempre, matigas na yung skin niya. Tinatapon na namin. Kaya ang gawin nyo doon sa mga sitaw-sitaw na mga ganyan, kapag may freezer kayo, gupit-gupitin nyo ng ganito kalalaki. Tapos, i-repack niyo katapos per plastic. Ilagay niyo sa freezer. Ayun, pwede niyo itinda. Ganun yung mga gulay dito nakalagay sa yung mga bagyo beans, nilalagay nila sa freezer. Tapos tinitinda sa sa groceryhan. Ayun, katapos ibinta nyo. Tapos magpaskil ka dyan sa sitaw for sale. Frozen sitaw. Ganun lang yun. Yung frozen mga vegetables, mga basta frozen mga vegetables, pwede broccoli, pwede rin. Mga broccoli rito naka-froze Ayun, nag-froze din ako ng kalabasa. Masarap balatan niyo yung kalabasa, katapos tagtarin. Tapos kung igigisa niyo na, kukuha na lang kayo. Ayun. Kaya nakikita ko sa palabas sa mga TV. Pinagtatakpo nila yung mga gulay na halimbawa kalabasa na hindi nabinta or kamatis. Nako, yung mga kamatis dito, mas lalo sa Italy, hindi nila tinatapon, ginagawa nila, dinadry nila, pinipickled. Ayun, napapakinabangan. Utak lang ang gamitin natin kapag talagang gusto natin magtipid. Sabagay, nung bata-bata pa naman ako, gano'n ang ginagawa ko Waldas din ako kapag nakita kong lamog na yung wag na i-freezer, tapon habang kumikita pa. Hindi natin namamalayan pero habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng yung pagkakataon na yung bang maintindihan. Ayun, sa kapapanood natin minsan ng mga YouTube or any na palabas, tapos nakikita natin sa ibang bansa na ganito pala ang ginagawa nila rito, frozen mga vegetables.
ayun, nasasanay tayo. Kaya yung mga nakikita ko rito, binabagahe tuloy. Ano ba yan? Magpanggalatong na nga lang tayo. Binabagahe tuloy. Sinishare ko sa inyo na kung ano nalalaman ko rito. Kasi nakikita ko sa mata ko. Ayun, sinishare. Bagahe, ano? Ano ba yan? Tagalog na yan? Ay, mga taga-Pangasinan dyan. Kumusta kayo? Kaya, wadya ako the Czech Republic. Anto, i-comment nyo dyan na taga-Pangasinan kayo dyan. Hello, hello. At may palara ako sa December and every month, sumali kayo. Mamimigay ako ng pera sa December. Ayun. Ayun, yung ibibigay ko sa inyo. Yung ano yan, kupit ko sa asawa ko. Ngayon, mag-iipon na ako. Tapos, pamimigay ko rin sa inyo. Yan, di ba? I-share ko rin yung blessing na natatanggap ko. Ayan lang. Sa buwanan, pumunta kayo dun i-add niyo ako sa Facebook ko. Nandiyan yung link sa YouTube channel ko doon, diyan sa description. I-add niyo lang yan. Tapos pumunta kayo doon. I-add niyo ako. Makisali kayo sa palaro ko kahit na kunting halaga lang yan. Pang grocery lang yan. Marami na kayo mabibili sa grocery na yan. Ayan, pang Jollibee or pang McDo. Pwede na yan. Ayan, mamaya na tayo magkwentuhan ha. Magagahan muna ako. Baka mamaya mali na naman yung Tagalog ko. Ayan, tara!